Ako si Commodore Jaime S. Bernardino, Armed Forces of the Philippines. And I'm presently the commander of the Fleet Marine Ready Force Station in Sandy Point, Cavite City. So, saan po kayo pinanganak? Sa Taytay, Rizal. Ako ay Tagalog. Si Commodore Jaime Bernardino, ang commander ng Navy Fleet Marine Ready Force, ay pumasok sa serbisyo noong taong 1981. Ipinanganak sa Taytay, Rizal. Isang taal na Tagalog, ay naging miyembro ng Philippine Navy pagkatapos niya ng 4 na taong pagsasanay sa Philippine Military Academy at miyembro ng PMA Class of 1981. Siya ang ating isasalang at magkukwento ng kanyang buhay at karanasan bilang isang kawal na sanay kapulutan natin ng magandang aral sa buhay. Siya ang aming bibigyan ng pagkilala at pagpupugay bilang isang kawal sa makabagong bayaning Pilipino. Ito ang katotohanan. At ngayon, tunghayan natin ang mga kasaysayang nakapanoob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang mga kwento ng mga tunay na bayani at mga karanasan ng mga kawal Pilipinong naglilingkod sa bayan. Ito ang katotohanan. Dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan. Si Commodore Jaime Bernardino ay pang-7 sa 8 magkakapatid ng kanyang mga magulang na yumao na, sina Siriaco Bernardino at Felisa Bernardino ng Taytay, Rizal. Aking pong mga magulang ay ang mga yumao na po mga magulang ko. Aking nanay po ay si Felisa Bernardino. Ang aking ama po ay si Civil Engineer Siriaco Bernardino. Pang-ilan po kayo sa magkakapatid, sir? I'm the 7th of 8 magkakapatid. Medyo malaking pamilya. Paano po kayo nagsimulang pumasok sa militar? As I said, ako po ay naulila sa ama ng maaga. Medyo sa dami po namin, nahirapan kami mag-aral. Sa kabutihan palad po ako ay nakapasok sa PMA. Noong 1977, nag-umpisa akong mag-aral bilang isang cadet sa PMA at noong 1981, nakagraduate ako bilang isang ensign sa Philippine Navy. Saan po kayo unang na-assign nung kayo mag-graduate bilang PMA? Gaya ng karamihan sa amin o halos lahat sa amin na graduate ng PMA, sa field kami unang na-assign. Kami sa Navy, nag-schooling muna ng mga 8 months para maging qualified naval officer. Then afterwards, na-assign kami sa barko. Na-assign ako sa isang medyo malaking barko na maraming pinupuntahan. Nag-Southern Cruise, nag-mission sa Palawan, nag-mission sa Batanes. Yun ang mga experiences ko nung ako ay junior officers. So sa kabuuan, mahigit na kayong 20 taon sa serbisyo, ano po? Mahigit na. Kaming klase namin ay nag-celebrate kami ng 30 years the other year bilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Ano ho ang yung hindi natin makakalimutang karanasan sa paglilingkod sa ating bayan? Medyo marami eh. Pero almost all my experiences are all positive experiences dahil through these experiences natuto ako, naging mature bilang isang sundalo hanggang maging isang senior officers. Wala akong specific experience magsasabi na hindi ko makalimutan. Lahat halos na medyo nakatatak sa aking kaisipan. Sa mga laban po natin sa mga kalaban ng pamahalaan, sa mga terorista, nasubukan po ninyong ma-assign sa Mindanao. Ano hong experience doon sa mga gera-gera na naranasan ninyo? Ang pinaka-highlight siguro nung experiences ko sa pakipaglaban sa mga kaaway ng ating society ay yung nung panahon ni Presidente Erap when he declared all-out war against the terrorist Abu Sayyaf group. When the Armed Forces of the Philippines organized a task force to battle the Abu Sayyaf group in the island of Pulo. Nagkaroon ng joint task force there and I was designated as the operations officer ng Naval Task Group na nagpadala doon ng napakalaking contingent ng naval force. Merong 4 na transport ship, merong 4 na patrol ship, napakaraming gunboats, maraming tropa, 2 brigade na Marines. So ako ang kasama sa nag-orchestrate na operations ng Navy nung taon na yon. So, ibig sabihin, kasama mismo kayo doon sa field na nagpapalitan ng putok sa mga kalaban ng pamahalaan?
ano na ako noon medyo senior na ako, commander na ako, lieutenant colonel. So I was in the operations center. Technically kami yung nag-orchestrate ng operations ng mga tao na nandoon sa field mismo. Pero yung aming headquarters na doon mismo sa Hulo, doon sa Camp Bautista. Nakadikit kami doon sa headquarters ng Joint Task Force, yung Naval Task Group na doon mismo. And we are calling the shots for each and every element of the Philippine Navy committed in the operations. So doon po sa pakikasalamuhan natin doon sa mga civilian sa area na yon, ano pong nakikita niyong posibleng solusyon natin ng ating pamahalaan para matigil na itong tinatawag nating terroristic acts ng ating mga kababayan? Alam nyo, yung roots ng terrorism and even roots of communism ay talagang roots malalim na. And yung solusyon militar ay hindi na talaga angkop Hindi na talaga angkop. It's a whole of nation approach. Yung ating sinasabi sa IPSP, balikatan, bayanihan, na lahat ng stakeholders involved natin. Hindi lang kami, but lahat ng stakeholders, particularly yung mga local government units, ma-involve natin sa fight against these separatists, these communist elements. So, anong ginagawa nyo nung panahong i-implementa itong IPSP program ng pamahalaan? Paano nyo ito ngayon isusulong at paano nyo mahihikayat naman ang ating mga kabayan, partikular ang mga local na officials upang ito ay magtagumpay? Depende sa mga posisyon na ikaw ang mamumuno. Kagaya ko, namumuno na ako ngayon. Bagong talaga bilang pinuno ng Fleet Marine Ready Force na ang aking area of responsibility ay basically narito sa Kamaynilaan. Oo, Kamaynilaan. So ang ating target dito ay yung mga lugar na may impluwensya ang mga kaliwa o ang mga terrorist group. So ito yung mga lugar na medyo depressed din. So, nagkasama tayo sa Nabotas. Isa yan sa mga target namin na ini-involve namin yung mga local government doon towards most of our activities there. Sa himig po ng iyong pananalita, Commodore, mukhang happy po kayo sa inyong posisyon o sa iyong paglilingkod sa bayan. Ano ho naging sekreto ninyo? Lahat ng aking pinagpuntang assignment, happy ako and it is because I have a happy family that supports me. Ang aking asawa ay very supportive. She knows the trade. She knows that I cannot be always there. Alam niya na sundalo ko dahil once upon a time sundalo rin siya. And naiiwan siya sa bahay. At peaceful yung aking mind when I go to my unit na alam kong taking care of ang family ko. I think that's the very reason why ako ay medyo nakakaserbisyo na matiwasay because I have a happy, contented, and well-secured family. Speaking of family, Commodore, gusto kong uriratin ang buhay niyo sa love life ninyo. Paano po kayo nagsimulang magkaroon ng katuwang sa buhay? Sa serbisyo din. Ako po ay isang batang NC nung araw at nag-iikot-ikot, naghahanap ng makikilala. Nakilala ko po yung aking asawa sa Naval Station Hospital sa Cavite. Ay siya po ay nagsisilbi bilang isang probationary second lieutenant na commission na medical officer. Pangalan po? Si Dr. Seni Bernardino. Siya noon ay probationary second lieutenant na naka-station sa Cavite Naval Hospital. So doon kami nagkakilala, nagkaligawan, nagkaigihan hanggang sa magkatuluyan. Ano taon po yun? 1985 na kami kasal. So, lalong 1985, ilan po naging supling ninyo? Nagkaroon kami ng 3 anak, 2 lalaki at 1 babae na sa awa naman Diyos ay naitaguyod namin. Yung aming panganay ay tapos na ng management. Yung aming pangalawang anak, yung babae, tapos na ng BS Bio at naka-enroll ngayon sa medical school. At yung bunso ay 3rd year na sa accounting. So dahilan sa ang iyong misis ay lumabas sa serbisyo at itinon ang oras niya sa pag-aasikaso sa mga bata, anong taon yon? Matapos niya yung kanya kontrata bilang isang probationary second lieutenant after 1 year na probationary second lieutenant siya, lumabas na sa serbisyo.
nag-private practice na siya. That was, I think, 1982. Nag-private practice na siya. And sa awa naman Diyos, kumikita yung mga clinic niya. Kaya na itataguyod niya. At natutulungan niya yung aking kinikita sa serbisyo. Ang aking focus really is yung trabaho natin ngayon na maiayos yung ating pagsiservisyo dito sa Fleet Marine Ready Force. Marami kami mga proyekto dyan na hopefully matupad namin. At yung plano for after retirement, 4 na taon pa yun. Medyo malayo-layo pa. So, ang mensahe po ninyo sa ating mga kababayan, partikular sa ating mga kabataan na nakatuon ang paningin sa pananaw, sa kinabukasan nila, kung papasok sila sa militar, ano hong mapapayo ninyo? Ang mga kabataan, isa po ang Armed Forces of the Philippines sa profesyon na really kailangan ng conviction, kailangan ng dedikasyon. At ang Armed Forces po, ang kasundaluhan, ay hindi naman po pinababayaan. So, yung inyo pong dedikasyon, inyong conviction ay mananatili kung nasa inyong foundation yon, mananatili dahil properly supported naman po ang sundalo. At we really need soldiers, we really need people who would like to serve the country. Serbisyo po talaga. Ito po ang kailangan natin para umunlad ang ating bayan. Seguridad para sa ikauunlad ng bayan. Inyong natunghayan at napakinggan ang isa na namang kwento sa katauhan ni Commodore Jaime Bernardino, ang commander ng Fleet Marine Ready Force ng Philippine Navy. Isa lamang siya sa mga libo-libo nating mga sundalong naglilingkod sa bayan, nagsasakripisyo at inilalaan ng buhay sa paglilingkod para pangalagaan ang ating kapakanan. Siya ay isa lamang sa mga buhay na bayaning may tuturing. Isa siya sa mga kawal na tapat na naglilingkod sa bayan. Kaya't siya ay aming binibigyan ng pagpupugay bilang sundalo sa makabagong bayaning Pilipino. Ito ang katotohanan. Inyong natunghayan ang isang tunay na kasaysayang nakapaloob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang katotohanan. Subaybayan ang susunod na mga pagtatanghal ng mga kwento ng mga tunay na bayani at karanasan ng mga kawal Pilipino na naglilingkod sa bayan. Tuwing araw ng Linggo, alas 4 ng umaga sa palatuntunang Defense Corner ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan.